him the perfect fit for the brand? Number one kasi, pag sinasabi mong endorser, laging babae, di ba, laging sexy, laging maputi, di ba? Kailangan din natin na paggamitin talaga yung mga lalaki. Kasi may mga dati na akong nililigawan na actors na maging ambassador. Literal, nag-survey ako, yung mga lalaki kung anong sabon sa mukha, yun na rin sabon sa katawan hanggang pinakamababa. Tama? So parang lugi naman ako sa kanila. Kaya gusto kong i-push yung mga lalaki na gumamit gaya ni Dennis, ang daming series, ang daming pelikula. Nakakalimutan natin na ang the best anti-aging secret ay sunscreen. Tapos sila nagbumotor silang mag-asawa. Hindi natin alam na okay lang maarawan. Of course, okay lang kasi may vitamins yan, di ba? Pero hindi natin alam na susunog yung skin natin, nagkaka-lines tayo. Kaya gusto natin i-share na dapat ang babae at ang lalaki ay dapat gumagamit ng sunscreen kasi anti-aging. Kasi parehas na kaming nasa 40 plus din ni Dennis. Kailangan forever na bagets kami pag nandito sa Beauty Derm and Beldels family. Yan. I-emphasize natin ang pinaka-importanting skincare product ay always and forever sunscreen. Yun. Yes! O diba, talaga namang madalas nating naririnig yan na hindi lang basta tumatapat tayo sa sinag ng araw. Kahit na nasa loob lang tayo ng bahay, it's very, very important to wear sunscreen. At saka hindi pa siya talaga Beauty Derm Ambassador. Sinishare na sa akin ni Jenny na ate nakikigamit si Dennis. Ganyan. O sige, bigyan o, di ba? Vitamins din niya, ganyan. Ini-spray din niya. Lahat yung serum ginagamit din ni Dennis. So nakakatuwa. Hindi yung mga footage namin. Totoo glass skin, ano? Yes. Thank you, Sir Dennis. Thank you, Mami Ray. Hindi ko na patatagalin. Diretso na po natin sa mga friends from the press. Ang unang magtatanong, nakasama natin, of course, from Kapuso Network. Agad-agad, Tito Lar Santiago. Tito Lar. Wala si Tito Lar. Okay. Ang susunod na magtatanong ay si Tita Lar naman. Susunod na magtatanong ay si Ate Marinel of Inquirer. Ayan. Two questions muna po kay Ms. Ray and then for Dennis. Ms. Ray, well, alam naman natin na yung wife ni Dennis is an ambassador ng Beauty Derm. Pero bukod po doon na po yung considerations ninyo for getting Dennis. Kasama rin po ba yung pagiging best actor niya at saka yung success niya sa TikTok na sobrang funny niya. Try natin, ma'am. Mahiyain to. Yun ang na-discover ko sa kanya. Ano po kasi syempre, gusto ko talaga na makuha, dream ko talaga yung ever since makuha ng mga A-listers sa industriya. At mga 2017 nga, nililigawan ko na si Jenny Lee. Kaso nagbakasyon siya ng konti kasi nga gusto yung mag-conceive at that time. So talagang meant to be talaga kami kasi ang tagal ko siyang hinintay. And she's been using my spray, yung home spray. Kasi sinend ko pa nga sa kanya, tignan mo, isa ka pa sa unang nag-promote before sa may teleserye siya. Tapos nung mas makilala ko sila, kasi po sa tagal ko na rin po na kumukuha ng mga ambassadors, hindi lang naman yung mahal nila yung produkto mo, nagpo-post sila, nararamdaman mo kasi yung pagmamahal at nagre-reject po yun eh. Nakikita talaga ng consumers. Yun. Sa kalumi naman po ako, gusto ko pamilya talaga yung aking mga endorsers. Ayun. Next question, Ms. Ray. Ano yung pointers or advice bilang Mother's Day po this coming weekend? Ano po yung pointers or advice mo kay Dennis as a girl dad? Yun. Kasi mahirap din pong role yun. Ay, ano bang advice ko? Ako, napakabait po nito na asawa at tatay eh. Kaya parang wala na akong ma-advise sa kanya. At pares ata kami may anak na sa college. Tama? Oo. Kaya mamaya may interview ako, ma'am. Ipapakita natin. So I think parang wala na akong extra words for him kasi makikita niyo kung sino talaga si Dennis Ray yung mamaya sa aming interview. Okay. Pero Miss Ray, iba po kasi mag-alaga yata ng baby girl. Wala po kasi akong baby girl. So, ano po ba siya? Mas challenging po ba? Ano ma'am dahil nga may boy and girl kaming pareho. Actually, yung girl ko kanina kasama ko dahil nga bakasyon Sa mga baby girl kasi at sa panahon ito, yung mga bata ngayon, hindi ko alam, napaka-emosyonal ng mga bagets ngayon, di ba? Parang dati, tayo, konting lang, papaluin ng parents natin, takot na takot tayo. Ngayon, baliktad. Tayo ang takot sa ating mga anak. Parang dagdagan pa natin ang ating pasensya kasi hindi na tulad ng ating henerasyon na napaka-mabait natin at masunurin ng mga anak. So, konting gabay at lagi natin pakinggan ang ating mga anak. Kasi hindi na sila nag-open up Kailangan tanungin mo sila, anak, kumusta? Ganito, ganyan. Pero medyo malayo-layo pa ang gagabayin niya dahil ilang taon na si Dylan? 3 years old. 3 years old na lang. 3 years. Yun. Thank you, Mama Marina. Thank you, Mami Ray. So, punta na po
po kay Dennis niya, ano yung lessons na na-surprise ka, natutunan mo after becoming a father to Dylan? Kasi nga, yun nga, you're a girl dad. Well, siguro, malaking-malaki dahil katulad na sinabi mo, iba talaga mag-alaga, lalo na kapag babae. Mas sensitive sila, mas maarte. Pero siguro, ang pinaka natutunan ko habang inaalagaan itong aming bunso, dito talaga yung time na nakatutok kami ng asawa ko na palakihin talaga, na nakatutok kami every step of the way. Dahil, kumbaga yung mga pagkukulang namin dun sa mga nauna naming mga anak, dito namin may bubuhos. Dahil syempre, nung time na nagkaroon kami ng mga anak, medyo nangangapa pa kami mga bata pa. Pero lahat ng mga experiences namin doon, kumbaga na-correct namin at ngayon siguro kaya mas magaling kami na parents ngayon dahil dun sa mga bagay. Okay, last na lang. So bukod dun sa in-encourage ka ni Jen na mag-sunscreen na, ano po yung what's the best thing about her pagdating sa pagiging mom ni Dylan? Siguro yung lagi ko nung sinasabi sa mga interviews, yung ability niya sa pagdidisiplina, napaka-importante yun. Kasi ako, feeling ko yun naman yung weakness ko and yun yung strength niya. Kasi kaya niyang magbigay ng tough love, kaya niyang tiisin yung mga iyak ng bata. Ako, medyo malambot yung puso ko sa mga ganun. Kaya doon ako bilib sa kanya na kaya niyang gawin yun sa anak namin. And naniniwala ako na isa yun sa mga key para talagang lumaking mabuting bata yun. So, siya yung disciplinarian, ikaw yung nag-overindulge, ganun ba? Parang ganun na. Thank you po Miss Ray and Dennis. Thank you. Maraming salamat, Ate Marinel. Susunod, tawagin naman natin si Sir Bobby of Manila Bulletin. Sir Bobby. Magandang hapon po. Hello, Miss Ray, Dennis. Miss Ray, question mo. So, may power couple ka na sa Beauty Derm family, si Dennis and Jen. So, gaano mo sila kadali kausap para mapasama sa Beauty Derm family? Napakadali po. Saka minsan, din po, napaka-importante rin ng management. Kasi pag mahal mo yung manager din, saka ang dali po nilang kausap, very considerate. Hi naman po, hi Ma'am Kat, Sir Jan, nandyan sila. Tita Becky, hello. Tita Becky, napakadaling kausap. Minsan nga kahit na, not for anything nga, kahit hindi mo masyadong pet yung alaga, kumbaga literal. Pero kung napakabait ng manager, okay, ang dali kong kausap eh. Kaya po yun. Tapos syempre, gusto ko na mapasama talaga doon pa ang Jen din. Yan. Tapos ngayon, mas nakikilala ko po sila ng personal, kaya mas napamahal na po sila sa akin. Kaya I think, sobrang deserve nila ang ganitong press ko. And then, Miss Ray, sa Mother's Day, message po sa lahat ng mothers. Sa lahat ng mothers, kaya natin to. Ayan. Mahirap maging nanay, tama po, pero napakasaya, napaka-fulfilling. Yun palang gift na nagkaroon ka ng anak. Everyday grateful ako doon. Nakikita sila na mabait. At syempre, lagi ako nag-brag. Last time, nag-press con tayo. The next day, in-announce na valedictorian yung anak ko eh. Hindi naman, modesty aside, I can buy anything I want because nga, sa pagsisikap din ng ilang taon. Pero mas super rewarding na makita na ang mga anak mo mababait, matatalino, at magiging maganda yung future nila. Yun ang best. So, dapat mag-pray lang lagi. At etong natutunan ko rin, ipag-pray daw yung taong makakasama ng anak mo. Napaka-advance. Kasi may pinata na akong anak. Dapat pala pinag-pray din natin magiging partners ng ating mga anak. Idagdag natin sa ating prayers. So, just enjoy the ride. Kasi napakasarap maging nanay. At every day, kailangan ipakita mo sa mga tao na nasa tabi mo kung gaano siya kamahal. Ganun lang, sir. Yan. Maybe Sir Dennis naman. Sir Dennis, ano ba ang naging effect sa inyo nung product? Of course, tinayin mo na yung product na bago nyo sila in-endorse. Effect mo sa inyo ng product na ginamit mo? Siguro yung effect niya, syempre, maganda siyang pang-filter ng mga deadly UV rays. And isang nagustuhan ko dun sa product na yun ay napaka-light niyang i-apply sa mukha. Parang pagkalagay mo, parang after a few minutes, parang feeling mo walang nakalagay sa mukha mo. So napaka-importante yun.
Dahil, lalo na pagka pinapawisan ka, pagka napupunta na sa mata mo, hindi masakit sa mata. Hapdi kasi yung iba. Yung iba kasi napaka-hapdi at mahihirapan ka lalo na pag nasa beach ka or mababasa ka ng pawis. Yun. Okay, lately Dennis, napaka-active din yung dalawa ni Jen sa social media poster, like sa TikTok. Ano ba, naging parte na ba siya ng buhay niyo na talagang everyday talagang pinag-uusapan niyo ni Jen na o dapat ito bukas, para may scheduling na ng mga posting ninyo or kung ano yung mga pinaplano niyo i-post. Naging part na ba siya ng buhay niyo, yung social media? Medyo naging part na yun ng schedule. Talagang naglalaan kami ng araw para mag-shoot ng content dahil syempre marami kaming mga kailangan mga i-post. Hindi lang yung mga kalokohan, kundi syempre yung mga pinagkakautangan namin ng loob. So yun yung mga ginagawa namin. Naging parte na ng buhay namin yung kasama na yun sa schedule dahil kumbaga parte na rin yun ng trabaho at kailangan magbigay ka talaga ng oras para mapaganda siya dahil matindi yung labanan di ba? Sa social media kailangan lagi effort ka palagi. Pero like, nag-enjoy ka ba naman? Like, minsan gusto mo yung pinapagawa ni Jen na talagang nag-meet ba kayo halfway na ayoko yan o gusto ko? How do you deal with that kapag yung mga... Well, yun siguro maganda sa mag-asawa na pag-usapan nyo kung ano yung mga gusto at ayaw ninyong gawin, nagkakasundo kayo sa isang bagay. Pero most importantly, yung teamwork na nabubuo kapag nagkatrabaho kayo ng magkasama. Yun siguro yung napaka-importante lang. Dahil yung teamwork na yun, na-apply nyo siya hindi lang sa trabaho, kundi sa mga personal na buhay, sa lahat ng bagay, sa ito lang. And then last question, so how do you handle negative comments, criticism? Ako po, pagka may negative, lumalayo ako doon, hindi ko siya pinapansin kasi lalo na hindi naman totoo at hindi makakatulong sa'yo. Sasama lang yung pakiramdam mo kapag nakabasa ka ng mga ganun. So ako talagang lumalayo ako dyan. Mas nandun ako sa positive side. Kaya ganun yung mga ginagawa kong mga videos sa social media dahil gusto kong maka-inspire ng positivity sa mga araw ng mga tao, sa mga problema na nararamdaman nila. Ayun, hindi ko lang pinapansin yung mga negative na comments. Okay, thank you so much. Congratulations po. Maraming salamat po, Sir Bobby of Manila Bulletin. Diretso tayo, Mami Ray and Sir Dennis. Susunod na tatawagin natin ay mula naman sa ABS-CBN News Online, Sir Josh Mercado. Hello po. Hi. Mr. Ray, ang question ko lang, gaano na karami yung mga users na lalaki ngayon based sa data ninyo? And ano yung feedback na nakukuha from them? Ma'am Rhea. Naku, napakaliit. Napakaliit talaga ng around 20% lang ang gumagamit ng skincare products sa men's talaga. Kaya kung ini-expect nila na girl yung bells natin, kaya dapat si Dennis ang mag-push pa na. Kailangan talaga natin mag-skincare. And Dennis, as someone who has worked in showbiz for many years, have you always felt the pressure na to look good, to always look good? Siyempre, sa aming mga artista, lalo na kami mga veterano na sa industriya, kailangan talagang pangalagaan mo yung balat mo dahil yan yung pinakikita mo sa mga tao, yan yung makakapag-inspire sa kanila. Kailangan maayos palagi. Siyempre, tinanggap na namin yung pressure na nandyan and buti na lang merong mga produkto na katulad nito na makakatulong sa amin na, alam mo yun, kahit pa paano ma-reverse yung aging, mapangalagaan yung balat at alam mo yun, hindi siya, kasi lalo na yung mga deadly UV rays talagang nakaka-apekto sa pagtanda ng balat, sa paglulubot at pagkakaroon ng sunspots. So, masaya na merong mga ganitong mga produkto na tumutulong para hindi mangyari sa akin. And yung last question ko, sa speech kanina ni Ma'am Rhea, she calls you one of the best actors. When people call you best actor, ano yung parang, may pressure ba yun or may responsibility ba yun as an actor na kasama? May pressure, syempre, pero ako ayokong magpa-apekto dun sa pressure. Basta kung ano yung trabaho na ibigay sa akin, ano yung obligasyon at responsibilidad, ibinabalik ko lang sa kanila yun dahil yun ay trabaho ang binigay sa'yo, ibig sabihin nagtiwala sila sa'yo. Kumbaga, kailangan ibalik mo sa kanila yun ng 100% or kung pwede, mas sobra pa para
alam mo yun, bilang pasalamat din dun sa tiwala na at opportunity na binigay nila sa'yo. Thank you. Thank you po. Maraming salamat Sir Josh Mercado of ABS-CBN News Online. Ngayon naman, diretso tayo. Mula naman sa GMA Online, Miss Nurse. Hello, good afternoon. For Miss Rhea muna. Na-curious na ako kasi nakalagay ito, SPF 45 and SPF 40. Parang, paano po yung, bakit po yung gano'n yung naisip nyo? Kasi nakikita ko sa market, parang mga 50, pataasan sila ng SPF. Actually, ma'am, dapat lang naman talaga 40, okay ka na eh. Naka-live ba? Wala namang higher than that talaga. Yes. Opo. Ganun lang talaga usually kailangan mo. At kailangan talaga, ang minimum is 40, 45, and then you reapply. Kasi useless po ang sunscreen pag hindi ka na, nasa labas ka at hindi ka nag-reapply, iitim ka talaga, magkaka-lines ka. Kaya po talaga ang dapat, kaya sila nagmo-motor talaga, lumalabas talaga sila. You have to reapply every 2 hours. Kasi mawawala po yung epekto nung nilagay mo nung mga 8 a.m. Parang ganun po. Every 2 hours talaga po talaga yung sunscreen po talaga. At saka, ang ginawa ko po talaga, dahil ang daming sunscreen sa market, yung iba ayaw mag-sunscreen kasi feeling na lotion na ang kapal, di ba? Kaya yung sa atin po, even yung nakalagay na lotion siya, it's for the whole body. Pwede na yan ang ilagay mo before your makeup kasi pagkalagay mo, actually seconds lang makikita mo yung mga nakatry na, i-apply mo siya, para siyang tubig lang na ina-absorb, tapos walang sticky at saka hindi ka mahuhulas. Di ba? So bago ako nag-makeup ay nag-sunscreen ko muna siya. Yun. So no white cast din naman siya? Walang white cast, ma'am. Pwede ba nating anak na Sa mukha ko, Mimi. ganda. Kay Sir Dennis, ito po. Saan po yung... Girls, pwede ba natin... Kasi nauna natin nagbigay mo nung summer, di ba? Sa totoo lang, hiniram ko lang yan sa branches namin. Tumawag pa kami sa Trinoma. Sa Bulacan ba? Naubusan, lagi po kaming sold out ng ating sunscreen. Wala kami sa main branch, hiniram pa kami sa SM North End sa branch namin, sa Trinoma, sa Bulacan, para lang makaipon kami ng ipamigay for today kasi lagi na yung sold out. Yes. Gusto yung mga tao. Yes, ako conscious na. At nakita nila po kasi bunso na pagka-apply mo, ay ang ganda pala, totoo pala yung chismis na ang dali nang ilagay. Kasi mga tao dati, ayoko mag-sunscreen, ang lagkit kasi. Ayan, so pag na-try niyo po yan, i-apply niyo agad tanggal. Especially mga kasama mo nag-vegan din noon, sila po yung unang nakatry. Oo, yung mga best friends mo natin. Ganda. Ayan, tinago na ni Ma'am yung tatlo. Sa recipe. Clarify lang po natin kasi since male yung endorser natin, pero pwede nyo rin po siya sa any, sa female and... Yes, ma'am. Opo. And yung ages na pwedeng gumamit din. Actually, teens po. Actually po, andyan po yung mga batang endorsers ko. Kobayashi Sisters, say hi mga anak. Ayan, kahit bata po ay pwedeng gumamit ng products natin kasi all natural po ang beauty there. Say hi, babies. We have our Kobayashi sisters na Meiko and Mio. And kasama rin nila ang ating mga franchisees. Nandiyan sila Miss Marilyn, si Aisha, si Miss Sherlu, and Arian. Ayan. Okay, for Dennis na lang, aside from, na-mention mo kanina na parang gumagamit ka rin before ng mga products ng si Jenny din pa lang. Ano-ano yung mga products na yun? Pwede na. Yung pinakauna kong na-try ay yung Restone na Zero Vitamin C. Oo, ginagamit. Okay lang ba yun, bunso? Okay lang po. Yun yung na-try ko kasi nakita ko sa ginagamit niya. Ginagamit niya pang massage ng face. So sabi ko, kailangan ko din yan. Lalo na vitamin C. Isa yun sa mga una kong na-try na produkto. And nakita ko yung resulta. Kaya hanggang ngayon, patuloy ko rin yung paggamit. Since yung celebrity, parang ina-expect mo kailangan always looks good. Ikaw ba, open ka kung sakali sa mga surgeries? Like, even non-invasive surgeries? Kung kakailangan. Siguro pagka talaga kailangan na. At nandito pa ako sa industriya at gusto ko magtrabaho para magmukhang presentable at makapagbigay pa rin ng inspiration sa mga makakanood. Siguro yun yung time na gagawin ko. Pero hindi naman ako against it. And lastly, about your acting, how is it to be, how does it feel to become a very reliable actor? Anong meron si Dennis Day? Siguro yung
pagiging seryoso sa trabaho, pagiging dedicated sa binibigay na kailangan gawin sa set. Bukod po ron siguro, yung pagiging masunurin sa director sa mga notes at direksyon na binibigay nila, yung pag-accept at pag-adjust sa set. Yun siguro, yun yung mga pinaka-importante kailangan gawin para maayos ang trabaho. Thank you. Maraming salamat, Ms. Nurse from GMA Online. Diretso naman tayo susunod. We have from Manila Times, Miss Christina. Miss Christina, come on down. Game show. Arte ano? Good afternoon po. Congratulations, Ms. Ray and Sir Dennis. Question, Ms. Ray, sa sunscreen jargons po kasi, usually they use the word filter to identify kung chemical siya or mineral sunscreen. But here you use zero filter. Bakit po ganun? And ibang marketing ano po siya? Hindi naman ma'am, kasi di ba nauuso ngayon ng filter? Di ba? Kasi kaya minsan nagpo-post talaga ako ng walang filter, not for anything else. Pero parang mas okay pa din na kung anong itsura mo sa social media, yun pa rin sa restaurant. Nakutalo ko lang. Natural. Kasi parang mas makita niyo, you have to walk the talk, di ba? Kasi mas naniniwala. I'm very happy also na kahit yung mga clients, kapag nakikita nila na, oy, ano yung ginagamit ni Miss Ray? Totoo nga, no? Kahit mag-45 na siya. Wala pa rin siyang lines. Of course, kailangan mismo, hindi lang sa endorser, tama? Dapat sa mismong owner, makita nila, oy, effective. Na yung binibenta nila, huwag tayong manloko ng kapwa natin. Wala tayong false advertisement. Kaya din po siguro na we're very lucky that we're still here, na kahit napakadami na pong naglalabasan na ibang brands, dapat doon tayo sa totoo ang claims. Kasi bumabalik yung clients pag nako-compare nila na, ay, mas maganda pa rin sa ganito, mas effective pa rin. Saka yung long term, di ba anak? Tingnan si Jai, lalo siyang gumanda. So, pwede naman po na yun na mag-look ka. Saka you have to love yourself di ba? So, kahit na walang filter, maganda ka pa rin. At saka totoo po yun, pagka-apply mo nung ano mo, pwede kang mag-selfie, try nyo pong ilagay sa face nyo. Kasi yan po, for the whole body yung nakalagay na lotion, pwede po sa face hanggang sa baba. Ganun po yung gamit niya. Pagkalagay mo, nagduduwi na yung skin nyo. Pansinin niyo po, and then you can take a selfie, it's zero filter. At ang gamit po nito is paglabas mo, ito na lang yung dalhin mo. Kasi ito na po yung pang-retouch mo. Kanina si Ma'am Nurse, yan ma'am, ito na yung gagamitin mong pang every 2 hours na kahit on top of your makeup, pwede mo pa rin pong gamitin at hindi niya sisirain yung makeup mo. Yes, pwede na lang siya. So, thank you ma'am. Thank you, Ray. Sa case your Dennis po, so how do you feel po na you're one of the first endorsers na male endorsing a sunscreen, and how do you feel changing that mindset na sunscreen is mostly geared towards women kapag Siguro po una-una nararamdaman ko, very thankful dahil kinuha ko para dito dahil syempre para mag-endorse ka ng isang produkto kailangan yung talagang isang model na pagkakatiwalaan mo. So napaka-thankful ko na isa ako sa mga nag-endorse nito and kauna-una lalaki na mag-endorse ng mga sunscreen dahil gusto natin din maging example sa mga kalalakihan na hindi lang dapat babae ang nag-aalaga sa mga balat nila. Kasi mga balat natin, isa lang naman yan So kung ano yung pag-aalaga ng babae, dapat kung gusto mong maging maganda talaga yung balat mo, dapat tularan din ng mga lalaki para makapagsimula sila ng routine sa kanilang mga buhay at alagaan nila yung mga balat. And last na po, maliban po sa pag-apply ng sunscreen, ano bang ibang tips ni Ms. Jen na-imbibe niya na po sa inyo, na kayo na mismo yung i-implement? Ano ba? Mga tips niya, gamitin ko yung mga produkto ng beauty care. Tsaka syempre, marami siyang naituro sa akin bukod sa pag-a-ice ng mukha, may umaga. May ginagawa ko din yan, Bunso. Massage. Totoo yun. Face yoga. Yung wash po, gamitin nyo napakaganda. Siya po yun. Bigas. Nakuha ko yun sa kanya yun. Yung
nagmamassage ng face, siniscrape ng quartz. Ano yung ginagamit niyo pang massage? Washa natin. Ayun, marami ako na-discover na nasisisi ako na ngayon ko ginawa dapat noon pa. Pero hindi pa naman muli ang lahat, kaya maganda na masimulan siya. Thank you po. Congratulations. Maraming salamat po kay Ms. Christina ng Manila Times. Diretso naman tayo mula naman kay Tito Gorgie Rula ng PEP. Tito Gorgie. Hello, congratulations, Dennis. Thank you, and Miss Ray. Kay Miss Ray muna kasi kanina pala pinag-uusapan tong sunscreen. Lahat pa po si Dennis Trillo yung endorser, Bell Dolls brand. Ito kasi si Neil Ramos ay nagmumotor ito, Miss Ray. So, gusto niya tayo, kasi nagmumotor na mga nangitim na siya. So, paano naman yung sunscreen? Kaya lang, yung lalaki ito, parang naiyata siyang bumili ng Bell Dolls, ang lalaki, di ba? Pero wala ka bang brand na parang, kasi sabi mo 20% lang talagang ng mga male na clients mo, di ba? Pero hindi kaya sila na medyo na, kasi wala ka nga Bell Dolls, tapos pang lalaki ang product. Kasi yung Bell Dolls natin may drinks, may collagen doon dito. At kailangan yung mga lalaki umiinom din ng collagen. Kasi yung aging nandyan na yan eh. Dinedelay lang natin ng konti yung signs of aging. So parang yan, si Jenny Lynn nasa Beauty Derm. Kasi gusto ko na mas ma-push din natin yung Bell Dolls para mas makilala yung mga lalaki na kailangan gumamit ng skincare. At saka, di ba kahit lalaki naman magmumukha akong doll, bakit si Barbie sa si Ken? Si Ken. Si Sir, si Ken. Kailangan doll. Saka sir, talagang reassure you talagang that's the lightest lightest sunscreen ever. Saka may mga nag-message sa akin na media friends, hindi ko na babanggitin kasi baka mag-share siya. Joke lang. Hindi, sinasabi talaga nila na, uy, totoo yung chismis ha, very light. Kasi ibang tao talaga ayaw mag-lotion, ayaw mag-sunscreen. So ito dito napakadali at ito kahit na-spray mo, hindi siya malagkit. Kaya Sir Neil, madadagdagan yung kagapuhan mo dito sa product na ito. Nagbumotor din po si Dennis. Kaya po siya yung best na endorser natin. Ng sunscreen, At napapansin ko, Miss Ray, pamilya talaga, no, yung touring mo sa mga, hindi ka na, parang hindi mo kinoconsider talaga yung mas sikat or mas influential siya. Ito nga, di ba, si Jeneline, tapos ang asawa, si Dennis, parang more on family talaga yung turingan ninyo. Sa it's not more on kung sino yung mas tama ba ako doon sa obserbahan ko. Opo, Tito. Saka tumatanda na rin po talaga tayo. Di ba pag tumatanda tayo, mas nadadagdagan yung wisdom natin. Mas natututo tayo na mas okay pala yung mas konti lang yung circle mo. Tapos, we choose quality over quantity. Dumating na po ako sa buhay na gano'n at mas masarap yung may peace of mind, masaya kayo, diba? Yung magaan lang katrabaho. Kaya tignan mo, mas maraming blessings pag happy ka at you choose your circle wisely. So eventually, baka ito si Ruru, endorser mo. Baka later on si Bianca. Si Bianca, endorser mo pala. Opo. Tapos si Shira and EA na ikakasal na rin. Madami pong mga mag-aano na endorsers po natin. Ikakasal at magnininang na naman tayo niya. Correct. Congratulations. Dennis, after Metro Manila Film Festival, malaki bang na bago sa'yo or sa pagdating sa career mo? Siyempre, nasunod-sunod yung mga projects, like yung mga offers dumami ba or mas namimili ka na? After po ng Metro Manila Film Festival, actually medyo malakas po yung impact nun sa aking career dahil sa mga recognitions na natanggap ng aming pelikula. Masasabi ko na parang feeling ko nagkaroon ng second wind yung career ko dahil doon. Katulad niyan, pumasok po itong Beauty Derm na endorsement at yung mga iba pa. Basta sobrang thankful lang po ako sa lahat ng mga nangyayari. And hindi naman po tumatanggi sa mga proyekto, kundi mas namimili lang ng kung ano talaga yung babagay sa amin at sa aming kasama. Mas sinasala mo na ngayon. Di ba?
mas pinag-iisipan ng mabuti dahil syempre po, mas marami pong mga responsibilidad, lalo na kami ay nakikilala bilang isang pamilya. So minsan mas umiiwas mo sa mga mas sensitive na sa mga tema, yung mga ganun. Marami na kayong kinoconsider, di ba? Yes. Pero kumusta kayo ngayon ni Jeneline? May magkasama kayo sa isang series, di ba? Tapos lumalaki na rin yung anak nyo. Mas less na ba yung stress? Hindi na masyadong, hindi ko naman sinasabing nag-aaway kayo palagi, pero yung iba na yung pag-handle ninyo pagdating sa kapag may mga challenges or may mga problema kayong hinaharap. Yung mga problemang hinaharap, mga stress, natural lang po talaga yan sa mga buhay ng mga tao, lalo na sa mga mag-asawa. Pero sa haba na ng pagsasama namin ni Jen, talagang masasabi ko na nag-develop na kami bilang mga partners sa isa't isa. Nagiging mas productive na kami. Kaya ngayon, sobrang thankful kami sa lahat ng mga blessings na dumadating sa buhay namin. Ngayon, magkasama kami sa paparating na teleserye sa GMA. At marami pang mga susunod. Kaya kailangan na siguro maging palagi. Huwag mong kakalimutan yung mga tao na tumulong sa'yo along the way. Huwag kang makakalimot. At laging magpapasalamat sa lahat ng mga biyaya na natatanggap. Yun, Tito, gusto ko lang i-add, tama yung sinabi ni Dennis. Bakit hanggang ngayon yung mga, kahit hindi na lumalabas, yung mga artista na endorsements, sinasabi na iba, tanggalin mo na kasi hindi na sikat yan, hindi na gano'n. Hindi po gano'n ang buhay eh. Dapat maging loyal ka rin na friend. Kasi, di ba, kahit may darating dyan na mas mayaman, mas sikat, gusto kong kasikatan, nawawala yan. Ang pera, nawawala din yan, ha? So, tandaan natin na may iwan sa buhay natin mga totoong kaibigan, kapamilya. We need to value them also. Kasi sila yung kasama natin sa hirap at ginhawa. Kaya whatever happens, hanggat kaya ko, mag-i-stay at mag-i-stay yung mga mahal na mahal ako. At yes! Yes! Mas lumalim mas lumalim yung friendship. Opo. Last na lang, natanong ko kayo, follow up ko lang kay Dennis. Marami na rin ngayon yung tinatawag na blended family. Ikaw may anak ka kay si Calix, di ba? Bago yung kay Jeneline. Si Jeneline, meron din si... Kamusta yung samahan na ninyo? Since even Carlene, very vocal din siya na nagpapati. Ang ganda ng relasyon nila ni Jeneline sa pagpapalaki din ninyong lahat sa anak ninyo, sa iba, di ba, yung kanya-kanyang anak ninyo. Mas okay, kamusta yung samahan ninyo ngayon? Kasama yung mga magkakapatid din, di ba? Kami po kasi medyo mga ilang taon na rin kami magkakasama. Hindi ko naman ikakailan na sa umpisa, syempre talagang merong mga challenges, mahirap pagsamahin, mga hindi magkakadugo, di ba? Syempre, pero pagka nanaig yung pagmamahal and talagang finali mo yung gaano ka-importante yung isang tao doon sa pamilya ninyo, magiging maganda yung pagkasama ninyo, mas magiging magaan. Pag natanggap nyo na yung isa't isa, magiging maganda na yung flow ng lahat. Siyempre sa umpisa, kailangan talaga mag-effort, kailangan walang susuko talaga. Ngayon naman, nararamdaman namin na mas maganda na yung pagsasamahan, kaya rin siguro napapansin ng mga ibang brands yung samahan namin bilang isang pamilya, na kahit na hindi kami magkakadugo, syempre solid pa rin yung samahan namin. Yun yung pinaka-importante. Kumbaga, hindi nasusukat sa dugo. Sa puso, sa quality ng time na binibigay mo, yung lahat yung mas nagmamatter. At mas naging close, gaano ka-close si Jazz, at si Calix, tapos ano sila as kuya kay Dina, gano'n. Natutuwa ako sa kanilang dalawa dun sa mga lalaki namin dahil first time namin nagkaroon ng isang bunso, tapos babae pa. Kumbaga, napaka-thankful ako na meron siyang mga kuya na laging nagbabantay sa kanya, taga-suporta, taga-pagtanggol niya, paglaki niya. Natutuwa ako na napaka-harmonious na nung pagsasama nilang lahat at nararamdaman ko yung pagmamahal na
nararamdaman din nila sa isa't isa. Thank you, Thank congrats. you, Tito Corky. Salamat. Maraming salamat Tito Gorgie Rula of Pep. Ngayon naman, diretso naman tayo. Susunod mula naman sa Manila Standard. Tawagin na natin Sir Nicky Wang. Pero bago yan, ang ganda-ganda, bumibili sa Ace. O, ganyan yung raffle natin, ha? Ako, naku, ito wala na. Pwede na. Sinuot ko na siya. Hello, Miss Ray. Dennis, congratulations. Sabi kanina naoran niya si DJ na ang Videodor may hindi sumusunod sa trend. Well, we have to agree na trailblazer talaga ang Videodor. And now, Videodor is an inclusive brand, hindi lang sa lalaki, sa babae, pero pa sa bata. I wanted to know, saan nanggaling yung idea na gawing inclusive yung mga brands ng Videodor, including yung mga brands na nasa umbrella ng company? Si Sir, may anak din akong lalaki. So may pangangailangan din siya. Saka as a nanay din, marami din kailangan sa loob ng bahay. Kaya nga din tayo nagkaroon din ng barley. Singit ko lang kasi nanay ko, nasa 70 plus na, inom siya ng buhord ha, ng ibang brand. Sabi ko, sigurado ko ba dyan? Gusto ko ako yung gagawa ng totoo at effective na totoong 100% pure barley yung laman niya. So nagkaroon po ng ganun na kailangan para sa buong pamilya dapat yung produkto mo. Yun. Kaya gusto kong maging household brand ko talaga. Thank you. At saka, taking cue from the name ng bagong product, yung Zero Filter. First question ko for Miss Ray and then kay Dennis. Miss Ray, as an entrepreneur, ano yung mga moments na dapat zero filter tayo? And also kay Dennis, as an actor, ano yung mga moments na dapat zero filter tayo? Oh, yan dali. Parang Miss Universe. Diba? I think, me naman po, nung una, talaga namang, until now naman. Kaya siguro din na may mga nag-i-stay sa buhay natin kasi kailangan talaga, no filter ka. What you see is what you get. Especially me. Especially sa mga staff ko din, no filter kong boss. Pag alam nilang galit ako, totoong galit na ako. Yes. Kaya hindi sila, ayaw ko yung feeling na, okay ba yung ni boss? Kasi baka mamaya wala siya sa mood. Walang ganon. Kasi alam nila na, happy boss ako lagi. Kasi pag alam nilang galit ako kahit sa mga alaga ko, kaya ako kami ganun ka-close. Kaya maganda talaga sa buhay, huwag kang mag-filter para mas lalo kang mamahalin ng mga tao. Kasi nakikita nila na totoo ka. Yun. Thank you, sir. Dennis? Ayun, sa tingin ko ma-apply din sa mga trabaho namin bilang artista. Yung pagkakaroon ng no filter, yung hindi pagkaka-plastic, yung hindi nakikipag-plastikan, mas maganda yung... Dating friend? Mas maganda yung totoo ka para rin mas doon na-develop yung respeto mo sa isang tao. Pag nakikita mo na totoo siya sa mga ginagawa niya, totoo siya sa mga sinasabi niya, sincere siya sa lahat ng mga actions. And ma-apply din yun syempre sa trabaho, pag ma-acting ka na, kailangan no filter, wala kang inhibitions para maibigay mo yung tamang timpla ng performance na kailangan mong gawin. Last question na lang, Dennis. Miss Ray, I would have to agree na Dennis is the perfect ambassador for this line. Kasi, I believe sila mag-agree from this point of view. Nakikita namin si Dennis very dewy yung, wala pang ilaw. Very dewy yung skin. Pero Dennis, gusto na yung malaman, ano yung skincare routine mo, siguro pag-gising, and skincare routine mo bago matulog? Pag-gising, recently ito yung routine na nakasanayan ko. Nilulublog ko yung mukha ko sa ice. May malamig rin na tubig. Tapos, syempre pag bago matulog naman, kailangan, lalo na galing ko sa taping, kailangan talaga malinis yung mukha mo kasi pagka may naiwan na residue ng makeup, pag-block siya ng mga pores, na nagsisimula na mairita yung balat mo. So kailangan, bago ka matulog, siguraduhin mo na malinis talaga yung mukha. Double cleanse. Pwede. Gawin namin yan. Thank you very much and congratulations. Thank you, Sir Nicky.
Maraming salamat, Sir Nicky. Pero di ba, Mami, isa sa pinagmamalaki talaga natin, lahat ng mga mahal na mahal mong press people, tingnan mo naman, mga legit and certified beauty derm and Beldals users, ang fresh, di ba? Nagpa-open ka ba ng mga bag na nila? Beauty derm sila. Ay, Ming, naglaro kami kanina. Talaga? Correct. Wala lang silang mga dalang sanitary napkin. Wala tayo nun! Sarap tayong ganun. Sorry. So, frame din namin yun kanina. Anyway, susunod tawagin naman natin mula naman sa Pika Pika. Ate Ana. Yan, hi. Kay Dennis, related doon sa question ni Gordy kanina. Kasi mga lalaki ang vanity, tago. So, hindi ba nahirapan si Miss Ray na kumbinsihin ka na i-endorse ang isang category pa rin beauty product. Tapos Beldals pa nga yung pangalan. Parang hindi ka ba na parang hindi nakakamacho? Wala ka bang ganong apprehension? Well, sa totoo lang, hindi ko iniisip yung pangalan ng produkto. Ang iniisip ko yung kung ano yung nagagawa ng produkto sa'yo. And kapag naniniwala ka sa produkto at talagang ginagamit mo siya, mas madali mo siya may share sa iba para may kaya na gamitin din ito. So, ayun, siguro pag pinaniniwalaan mo yung produkto, parang hindi na mahalaga sa iyo kung ano bang pangalan nito, anong itsura nito. Importante yung naitutulong niya sa balat mo kung paano siya na nakakapagprotekta, na nakakapagpaganda. Tapos, ang cute-cute kasi ni Dylan tsaka ang Bibo. So, pag nagkaroon ba ng baby line ang beauty derm, papayagan mo bang parang mag-model na si Dylan? Bakit naman po hindi? Siguro, wala naman pong problema doon. Walang problema doon, lalo na kung beauty derm din yung ipopromote niya. Okay kami doon. And congratulations, parang yesterday, Similac, ano ba? Yung may meal. Uy, may free pa ka naman. Diba may ano na sila, may new commercial sila, si Dylan. As a family, may milk endorsement na si Baby. And gentlemen. Thank you po from Pika Pika, Miss Anna, nakakatuwa. Oo nga, Mami, no, baka pwede mong gawin siguro ng Captain Bar Beldals. You know, Captain Bar Bell. Anak, Bell means beautiful. Yes, diba? Hindi lang naman pagbabali ang salitang beautiful, ha? At saka ang doll, si Jenny Lynn, Barbie, siya si Ken, dolls, correct. Okay. Tsaka di ba, Mami, yung Ray sa Japan, beautiful. Yes. Inside and out. Totoo yan. Yeah. Ito na, ang huling magtatanong naman para sa ating press con bago natin panoorin ang sabay-sabay ang exclusive interview ni Ma'am Ray kay Mr. Dennis Trillo. Tawagin na natin mula naman sa Net25, Sir Cesar Batingan. Sir Cesar, kamusta dyan sa Muñoz? Muñoz. Live siya, ano? Live siya, no? Question ko po kay Miss Ray. Miss Ray, ano po yung ginagawa ng beauty derm company para mas mailapit pa sa masang Pilipino yung mga produkto po ninyo aside of putting kiosk in mall sa mga malls po? Ay, opo. May konting kwento lang ako. Nung nasa Japan ako, may mga lumalapit na mga Pinoy. Akala ko naman, na-OAN sila daw na mag-shopping ako. Yun pala, mga beauty derm users sila may asawang Hapon. So nakikipicture sila na 61 years old na po ako. Ang gaganda ng skin, ang yayaman ng taray. So sabi sa akin nung brand na designer ko, sabi niya, why are you taking your pictures? Are you famous in the You Google me. Google? Salamat po sa inyo. Kasi nasa Google ako. Tapos na ano nga nila na, ay, ano ka pala sa Philippines. CEO. Yes, pero nakita kasi natin na kahit yung mga nanay na mga classmates, mga anak ko sa Ateneo, users ng beauty derm. So nakakakilig na mga businesswoman, mga kilalang tao, malalaking tao. Yun nga lang, yung branding ko na parang, ay, malang beauty derm pang mayaman. Kaya rin po ako gumawa ng Beldals para mas ilapit natin sa mga bagets, sa mga masa na hindi lang naman may pera. At saka ang skincare, that's for everyone. Ang pampaganda dapat lahat maganda. Kaya po tayo gumawa ng isa pang kumpanya na mas mailapit natin sa masa ang produkto natin. Kasi may konting natatakot silang gumamit. Kasi daw, medyo pricey. Pero di ba, bakit tayo nandito ng mag-16 years na tayo? Kasi wala naman sa presyo yan eh. Yung iba nga mura dyan. Maganda ba? Charas. Ganun. Tama. Gusto mo pangalan ng coffee? Ay, uy, wala tayong ganun. Kaya coffee. Kaya na, ano yun, maganda ba yung produkto? Kasi huwag tayong mag-settle for less when you already have the best.
Correct, Mami. Kahit mahal, di ba? Basta nakakaganda. At saka, Diyos ko, ilang buwan mo nga gagamitin yung tinted sunscreen natin, magkano din lang yun. Di ba? O, Pangalanan ko na. walang ganon. Sa pamilya nito. Charing lang. Hindi ka tumatawa. Yan. Okay na, anak? Last Ay, question Sir Cesar. for Kuya Dennis. Sir Dennis, congratulations na rin po in advance na malapit na po mapanood sa Netflix ang Everything About My Wife. Yung kung Green Bones na po hinihintay din namin. Malapit na rin. Can you describe to us po your 2025 journey? We know that we are in the middle and in the halfway po. Kumusta po ang 2025 yung family mo and also your career? So far, napakaganda po ng pasok ng taon. Nagsimula po kami na teleserye magkasama ng aking asawa. Marami rin pong mga blessings na dumating hanggang ngayon. Tuloy-tuloy pa rin at sana magdagdagan pa habang lumilipas yung mga araw sa taon na ito. Mas tumitibay lalo yung pagsasama namin mag-asawa habang tumatagal, lalo na halos araw-araw, hindi na kami nag-iwalay, araw-araw kami magkasama dahil magkasama rin kami sa taping, sa trabaho, pareho yung mga trabaho ang ginagawa namin. And dahil doon, mas napupunta kami sa ibang level ng pagiging komportable sa isa't isa. And sa tingin ko, maganda yung na alam mo yun, yung patuloy kayong natututo habang magkakasama kayo and lagi kayo may na-discover na bago sa isa't isa. Isa rin po sa namimiss ng netizens yung collab niyo daw po ni Jen. Kailan daw po ulit magtutuloy po yung collab? Yung kantahan nila. Ayun na nga, hindi na namin maisingit ngayon yung dati namin ginagawa noon kasi medyo kumakain din yun ng medyo malaking oras sa schedule namin. Pero siguro kapag natapos yung show or meron kami mas maluwag na schedule, tsaka namin siya may baka. Thank you po. Pa-concert kaya tayo, ano? Alam mo, Mami, May piolo tayo, may Jenny. Yes. 16 O, years. may komedyante tayo, may mga singers. Yes, oo. Nakabuo na tayo. Hindi, tsaka kami nakalimutan natin i-mention, di ba? Kasama rin po natin sila nung nilaunch yung Bell Dolls before. Kasama sila Miguel Tan Felix. Oo, pero yun yung sa drinks. But this time around, for the sunscreen line, ito po ay talagang nakalaan for Mr. Dennis Trillo. O, di ba? Palakpakan naman natin ang ating newest brand ambassador for Bell Dolls, Mr. Dennis Trillo. Pero para mag-chill muna sila at makapag-relax, panoorin po muna natin sa ating YouTube channel, The Real Miss Ray, ang naging one-on-one exclusive interview ni Miss Ray Anicochetan, of course, sa ating Best Actor, Dennis Trillo. Eyes on the screen, please. May ano yan, na may quiz yan, Mami. Kahit pa paano, syempre po, may konting sakit. Bawat artista, yun yung isa pinaka-fear nila. Papalitan na kita na. So, hi guys, welcome to another edition of Ray Talks. At syempre, kasama natin ngayon ang aking newest beauty derm baby, the best actor, Mr. Dennis Trillo. Wow, hello everyone! Gusto rin We welcome lahat. naman kayo. Gusto rin lahat. Yes! Ang dami nating mga bisita ngayong araw na ito. Syempre, yung special guest natin. Diba? Is Mr. Dennis Trillo. Thank you po. How do you feel now? Sayang masaya. Sobrang parang feeling ko napaka-special. Katulad ng mga iba ko nakikita ng mga ambassadors ng beauty derm na talagang parang napakaswerte. And no wonder talagang nagtatagal ng mga ilang taon yung mga relationship nila sa inyo. Grabe yung pagtrato nyo sa kanila, parang yun, napaka-special. So ganun yung nararamdaman ko talaga. Maraming salamat po, very honored na mapasali dito sa pamilya. Okay, tapos na po tayo, guys. Sobrang nag-enjoy na sa first question. And syempre ako dapat magsabi nun kasi I'm very honored. Kala mo mapapanood lang dito ng bata pa ako. Joke lang, bata! And ito po yung ating first question, Bunso. Pinangarap or ginusto mo ba talaga na maging artista ever since you were a child? Noon po, hindi ko masyado naiisip. Dahil ako po ay talagang mahihayin. Pero yung mami ko kasi, feeling ko siya yung talagang gusto na ipasok sa ganitong klaseng industriya. Kasi noon pa